tsunami sa Indonesia sa parte ng Sumatra na nagkaroon ng 7.1 magnitude na pagyanig. Nilapastangan nila ang Diyos, kaya ito ang nangyari. Mula kay sa iyong araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya ay mag-subscribe ka niya. At kung trip mo ang ganitong klaseng mga video content niya ay mag-subscribe ka na. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para update bago lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Master Channel. So ako po si Dexter mga kapatid. Pero ang pangalan channel ko ay Pinoy Master Channel. Mag-subscribe ka sa channel ko at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Nilapastangan nila ang Diyos. Nilapastangan nila itong lugar nito sa Indonesia. Kaya ito ang nangyari. So napakalakas ng ng lindol nito mga kapatid. Kaya nga babala ko talaga sa inyo, payo ko talaga sa inyo, huwag nyo talagang lapastanganin ng Diyos, huwag nyong insultuhin, huwag nyong insultuhin, huwag nyong bastusin, tulad ng ginawa ni Pura Locabiga, ni MacGregor, lahat ng mga tao dito sa mundo na hindi naniniwala sa Diyos. So okay lang naman kung hindi ka naniniwala sa Diyos, pero wag kang magsalita ng masasakit. So akala mo hindi totoo ang Diyos. Kaya ito tingnan mo si MacGregor. Sa ring biglang nabali ang kanyang binti. Ito si Pura Locabiga, malas naging na siya. Hindi na siya tinanggap sa buong Manila, sa Manila City. Yung na siya na persona non grata na siya. Kaya ito nagtago na siya at nagpaano na siya na patay na daw siya kasi high profile siya. Kaya kung sobrang na niya siguro, inis niya sa mga tao na binabati ko siya ng mga tao na sa mga simbahan at sa mga gusto pa siyang ikulong ng mga senador. Ito nagpa non-profile na siya. Hindi na siya napa-high profile at inino na lang niya na patay na siya. Okay, kahit sino sinong tao ang nanginsulto ng bastos sa Panginoong Diyos ay talagang matatanggap ka ng kaparusahan. Kaya itong video na ito hindi pa ko ito na papanood ng buo at magbibigay tayo ng reaction video dito mga kapatid. At sana magustuhan niyo ito at wag na natin patagalin pa kasi wala na tayong hinihintay. Simulan na natin to mga kapatid. Sa lugar na iyon at nag-trigger ng mga warning sign ng mga tsunami sa lugar ng Indonesia. Ngunit ito ang nakikitang pinakarason kung bakit nagkaroon ng 7.1 o 7.3 magnitude na earthquake sa Sumatra. Ito ay dahil sa paglapastangan sa mga Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ito ang naging bunga ng paglapastangan ng mga government official sa isang Christian group na pagpapersecute sa kanila dahil sa kanilang pagpapalataya. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Nagkaroon ng 7.1 o 7.3 magnitude na earthquake sa bandang Sumatra, Indonesia.
na sobrang ikinatulan ng mga residente doon na kumitin ng at least 340 na mga tao at 270 million na mga tao ang nag-evacuate. 62,600 homes ang nag-damage sa parte ng West Java. At kung ating mapapansin sa parte ng Pacific Ring of Fire, ay madalas na ang pagyanig ng mga lupa na isa sa mga hudyat na tayo ay malapit na sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na binabanggit sa Mateo 24. Ngunit ang nakapagtataka nito, ilang mga buwan lamang bago naganap ang earthquake sa Sumatra, ay nabalita noong January 23, 2023 na ang mga government officials sa Sumatra ay pinagbawal nila ang mga Christian groups na magkaroon ng pagsamba sa labas ng City Hall ng Sumatra, Indonesia. Makikita sa video kung paano sitahin ng mga municipal members ang mga Christian groups na ito ang isa sa mga senyales na sa panahon natin ngayon ay napepersecute na ang mga tao na sumasamba sa totoong Diyos. No, kasi yung itong lugar ng Indonesia iba yung ibang Diyos ang sinasamba nila. Yung naman yung mga Thailander naman yung sinasamba nila yung si Umbak daw yan. Yung Umbak, hindi natin alam kung sino yung si Umbak. Umbak si si Buddhist, ang China naman sa Buddhism. Kaya itong China din pinarusahan din dahil sa galit ng Diyos sa kanila. Sobrang kasi din itong mga Chinese sobrang hambog kasi ito. Mawalang galang na po sa kasi yung mga Chinese hindi lang hambog, din mapag-angkin din ng teritoryo ng Pilipinas. So, alam naman natin na atin yung atin yung isla yun Tapos nila hindi parang hindi parang hindi makatao ang kanilang hindi sila gustong makipagkaibigan sa mga Pilipino yung mga Chinese yung lumalapit na mga fishing boat ng mga Pilipino binubumbahan nilang tubig. Grabe talaga to. Ito namang Indonesia. So hindi natin alam to mga kapatid kung ito ba ay nagkataon lang o ito talaga ay parusa sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Dahil kilala ang Indonesia bilang isa sa mga pinakamalaking bansa na ang pinakamalaking relihiyon ng populasyon ay Hinduism at iilan lamang ang mga Kristiyano sa lugar ng Indonesia. Kaya naman hindi may pagkakaila na napipersecute doon ang mga Kristiyano. At isa na rin dito ang naganap sa bandang Sumatra na kanilang sinigawan at inilupusta ang mga Kristiyano na nagsasamba sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko pagkakaila na binabanggit sa banal na kasulatan kung wala ang presensya ng Diyos ay gagamitin ni Satanas ang lahat ng kanyang kaparaanan upang ipahamak ang mga tao dahil hindi naman talaga ang ating Panginoong Diyos ang gumagawa ng mga trahedyang ito kundi si Satanas. Ngunit inaalaw lang na ating Panginoon sapagkat ang mga tao ay lumalayo sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung wala tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos, tiyak ang kapahamakan sa atin. Dahil gagawin ni Satanas ang lahat ng bagay para tayo ay patayin. Yung rebulto ni Mary, yung bato, okay lang kung hindi ka maniniwala doon, pero wag mo namang wasakin 'yun kasi tradisyon ng mga Katoliko 'yun Hindi mo parang parang binabastos mo ang tradisyon ng mga Katoliko. So iniinsulto mo nga sila, hindi mo nga sila sinisiraan mo na nga sila sa pati yung mga rebulto nila. Winawasak mo pa. Tingnan niyo yung pastor na ng wasak ng mga rebulto. Yung mga yung mga mga bato na pinukpok ng mga kahoy na pinukpok niya ng martilyo. Ano nangyari sa kanya? Hindi na nabutas ang ulo niya. Yun ang kaparusahan ng Diyos kasabi ko nga itong mga Katoliko dapat itong respetuhin talaga.
yung mga tradisyon nila. Kasi ang sinasamba nila, tao ito eh. Hindi ito demonyo, hindi ito may sungay. Hindi ito hindi nga ito, sinasamba nga nila ito. At pero hindi ibig sabihin na dapat mo talagang luhuran yan, kasi ang punto ko diyan ay sambahin mo lang, at bilang isang Katoliko, maging maging respeto. O kaya sa respeto sa isa't isa. Kaya ito, kung hindi ka maging respeto sa kapwa mo, ito talaga mangyayari sa iyo. Talagang ang Diyos ang maghuhukom sa inyo. Ito nga ang nangyari sa lugar ng Sumatra. Dahil hindi nila kinilala ang ating Panginoong Diyos, ay nagkaroon ng trahedya sa lugar na ito, at 340 na mga tao ang namatay sa magnitude 7.3 na earthquake sa Indonesia. Kaya naman sa pagkakataong ito, binabanggit sa banal na kasulatan, 110 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin, minuman. Tunay nga mga kaibigan, sa kamay ng ating Panginoong Diyos ay hindi tayo mapapahamak, na kahit na tayo ay pinipersikit ng mundo. Binabanggit sa libro ng Mateo, chapter 5, verse 10 to 12. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya mag-alak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Tunay nga mga kaibigan, na kahit na tayo ay lipustahin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo huwag mabagabag, sapagkat ang kamay ng Panginoon ang siyang protekta sa atin. At ang mga tao na hindi nakakapit at hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, sila ay mapapahamak. Kaya naman panatilihin natin na tayo ay kumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos, at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong proteksyon, na kayo Panginoon ay manatiling nakatayo at tatayo sa pananampalataya po namin sa inyo, at hindi po namin ito ikakahiya, dahil naniniwala po kami na kayo po ay totoo, at kayo po ang magbibigay sa amin ng dalisay na puso at proteksyon na kinakailangan po namin sa huling mga kapanahunan. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, at patuloy po kaming kakapit sa inyo. Ngunit hindi ito sapat, Panginoon. Nais po namin na kayo po ang umapit sa amin, at huwag niyo po kami bitawan. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so napakaganda na naman ng video ni Sayang Aro, no? O kung bago ka pa lang sa channel niya at no ang ganitong mga video content niya about history Bible history, ay mag-subscribe ka sa channel niya at i-click mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na kanyang i-upload. At mag-subscribe ka na rin sa akin at i-click mo na rin ang notification bell. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Magpapaalam na po ako, at salamat sa inyong panonood. Peace out. Hanggang sa susunod nating reaction video content.